Hindi nga estilo ng mga Duterte ang mamahagi ng bigas tapos makikipagpicturan sa mga nakakakita at sa mga media. Masabi lang na may ginagawa sila. Hindi nga gaya ng mga tambaloslos sa kung pupwede ang kininan nila at sabihin galing sa kanila ang tulong. Kahit naman pera ng taong bayan ang ginamit dito. Masyado nga kasi mapagkunwari at estilong trapo talaga. Bakit kaya hindi na lang sila magtrabaho ng husto nang umasenso naman ang bayan natin? At sa ganoong paraan sila maaalala ng masang Pilipino tulad ng mga ginagawa ng pamilya Duterte. Kung pupwede nga na kahit sila na maging presidente, vice, Senate President, House Speaker, gugustuhin pa to ng taong bayan dahil buo ang tiwala ng publiko sa mga Duterte. Mapapayes to Duterte dynasty nga tayo lalo na subok sina Tatay Digong ng mga totoong leader para sa bansa at kinikilala sa buong mundo at hinahangaan. Hindi gaya ng mga pulpolitiko at tambaloslos na ilulubog lang tayo at sila lang nabubuhay ng masagana. Kakagatas nila sa kaban ng bayan. At Gusto po na ko ingnon sa inyo ha, nga nung di ko ninyo makitaan sa media. O naanata diritanan karon. Bomo, bago pa ko nitong dire, di gyud ko ganahan. Kana bitong makitaan ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Muna wa gyud tay mahimo diha og di pud mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyong putuha. Kay dili man pud gyud na sa usa ka mayor usa sa usa ka kinsa bang politiko diha, di man na iyahang kwarta gihapon. Mauna, pag naay mga ingon ana, ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Mauna, kung dili ko ninyo makita nga mag-handshaking diya, nga mura, di ko gusto mahimong trapo. Mauna, kung mo trabaho ko, unsay hinanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kanang paabtas ko, kay muadto ko, tabangan ta mo, pinaagi kung unsay sa kong kapasidad bilang mayor ko. Pero dili gyud ko makita ninyo nga mag-video, mag-picture sa akong gibuhat sa inyo nga kay obligasyon ko na og trabaho gyud ako na bilang mayor ninyo. Magandang araw mga kaibigan. Atin pong napakinggan si Davao City Mayor Baste Duterte. First time ko siyang mapanood na nagsalita in public tungkol sa kanyang trabaho as mayor. So sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, yung unang sinasabi niya dyan is yung nagpapaliwanag siya sa mga taga Davao, bakit hindi siya mahilig magpa-interview, makita sa media. Ano lang siya, working silently. Sabi niya, hindi ko ugali yan, yung magpa-picture-picture, mamigay ng bigas, makipagkamayan. Hindi ko pera. Hindi ko pera, yung tulong na yan, pera ninyo. Ako bilang mayor ninyo, magtrabaho lang ko. Dahil yun ang sinumpaan kong tungkulin. Sabi niya. So, nakaka-inspire itong mayor na ito. Dapat marinig ito ni Tambaloslos. Sabi niya. Wag niyo akong butuhan, sabi niya. Bakit nabanggit niya yung wag niyo akong butuhan? Kasi ang main topic niya, i-share ko mamaya yung it's a 5 minutes speech. May mga nagrereklamo sa kanyang pamamalakad dahil stricto daw siya, lalo na yung pagbibigay ng building permit. Sabi niya, flood prone ang Davao. Pag ang bahay mo, 1 floor lang, baka madidisgrasya kayo. Kaya parang gusto niya yung bahay, dapat may 2nd floor para kung magbaha, may katakbuhan yung tao papunta sa 2nd floor. Yun ang ini-explain niya. Kaya kung hindi kayo makaangay, hindi nyo gustong aking patakaran, huwag nyo na akong iboto next election. Wow, ganun ang yung ang aking trabaho lang.
kung ano yung tama, yun ang gawin ko. Kung hindi nyo gusto itong style ko, huwag nyo akong botohan next election. Ganun ang dapat. Hindi ko ambisyon maging mayor. Dati, happy na ako sa buhay ko. Parang pinilit lang siya ni Mayor Sara, di ba? Last election. Biglang nagbago ang plano ni Mayor Sara. Imbis na tatakbong city mayor si Inday, biglang naging vice president. O, ang ipinansak niya si Basti Duterte. Kaya nandiyan ngayon. So sinasabi nitong Basti na, hindi ko gusto ito. Pinilit lang ako ng ate ko. O ngayon, nandito na ako. Gawin ko ang tama, ang aking trabaho. Kung hindi nyo ako gusto, huwag nyo akong botohan. Okay lang sa akin. Dapat lahat sana ng politiko ganyan. Di nila iniisip yung boto-boto. Kung ano ang tama, yun lang ang gawin. Wow! Mabuhay po kayo, Mayor Baste Duterte. Ulitin ko, first time ko lang marinig siyang magsalita. Kaya pala. Ang alam ko lang na kwento sa buhay niya is talagang bugoy-bugoy. Kasi yung classmate niya sa college, nandito sa Cagayan de Oro, manager ng isang insurance company kung saan nagpa-insure kami ng sakyanan. Ganun ang kwento ng manager. Ay, grabe yung Basti na yan. Magkain lang yan sa tabi-tabi, nakikipag-basketball sa mga, sa mga standby, parang hindi anak ng mayor. Kailang napaka down to earth yung Basti na yan. So, yan po ang Duterte style of leadership. Like father, like daughter, like son. Sana magtagal pa ang mga Duterte na mamuno sa Davao. Sana 2028 another Duterte uupo sa Malacanang dahil yan na lang po ang ating pag-asa ng bayan. Go, go, go! Mga kapwa ko DDS, suportahan natin ang mga Duterte, lalo na itong trying times na may ICC, may impeachment, kung ano-ano pa yan na plano ni Tambaloslos. Okay, pakinggan natin yung buong yung buong speech niya pala, yung 5 minutes. Binisaya lang, kaya lang na-explain ko na kung ano yung sinasabi niya sa Binisaya. Kanang i-take na nako ni opportunity nga mostorya ko sa inyo ha kay ibaw ko nga mo yung mga isyu sa kuha eh. Pero klarohon ako diri nga naatatanan karon. Pare aning sa reklamo sa ako nga tungod ko no ang Pasko man no, dili no hard feelings ha, main na rata chismis ra nako ha, chismis. So, mga business permit ko no dugay, building permit ko no dugay. Unya, Pasko man god, moingon di man go ganahan anang di man go kaantos anang mungisi ko pero wa ko ganahing ba di lang gi ko plastic bitaw nga tao. Di ko na maantos na. Mula mano ko, mungisi ko sa imuha, pero na ko'y problema sa imuha. Muna, igawas na lang yun na ako ni karon. Kana naatatanan dire, kita mga taga-Davao, naminaw tanan. Ibaw mo, kung na-strictuhan yun mo sa compliance pag abot sa building permit, gusto na ko, mahibaw mo, ginaprotektahan lang yun nato. Nako atong lugar. Pag ora gipakita diha, katong audio visual presentation, anang baka maunang ginakahadlukan nako. Kay maunta pag mo baka tanawa tong mga tao pareha ato, ang balay sa ubos lang, dili dos andanas, walay kasakaan, dili lalim. Kay ani ra man gud na, ay mo kalain sa storya ra na ko ug wa mo kaangay, ug wa gyud mo kauyon nako. Na total naman tay eleksyon. Ayaw lang ko ninyong botoha. Ana ra nakasimpol. Pero ako dili ko mosugot nga oras nga naglingkod ko diri aning posisyonan diri sa Tundak Bayan. Di na ko mahimo kung unsay tama ug di na ko mabarugan unsay tama. Klaro ta diha. Wa mo kaangay, okay gyud kaayo.
Kabulo mo, na mayor ko. Sa una, tae ko. Mamday, mo balik ko pagkatae. Okay, mangyapos ko. May mawas ko. I have really nothing to lose. Gyud ko mawas ko. Basta ako obligasyon bilang mayor ninyo, protektahan ang interest sa kadaghanan. Tanawa na mga natural disaster ka na mga yun na apektado ta anak karon. Mauna, diha ra ko. Kung asa dagan apektado, dito ra ko. Protektahan to na kong luoy, protektahan to na ko katong way kaya kung mga dinaog-daog. Karon, mughimo tag syudad, unya di naman nyo gusto tarungon o di maglisod ta, unya na nako mo balik ko, unsa kong gusto para karong Pasko. Unsay resulta nato pag abot sa panahon ani? Kita ra magyapoy mag-suffer pag abot sa panahon. Well, kamo good. Wa may kaso gyud, wa may kasos ko Kay bago pa ko ditongtong aning kalibutanan ang kaning pagkamayor. Okay na ko. Okay na ko sa akong kinabuhi. Di good na ko ni pod ambisyon. Tinuod lang. Saong ko man Puro labad ra man diapot sa ulo aning Anyway, sa paman. Gusto po na ko ingnon sa inyo nga nung di kay ko ninyo makitaan sa media. O naanata diri tanan karon. Bomo, bago pa ko nitongtong diri, di gyud ko ganahan. Kana bitong makitaan ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Muna wa gyud tay mahimo diha og di pod mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyong putuha. Dili man pod gyud na sa usa ka mayor o sa usa ka kinsa bang politiko diha, di man na iyahang kwarta gihapon. Mauna, pag naay mga ingon ana, ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Mauna, kung dili ko ninyo makita nga mag-handshaking diya, nga murag di ko gusto mahimong trapo. Mauna, kung mo trabaho ko, unsay hinanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kanang paabtas ko, kay muadto ko, tabangan ta mo, pinaagi kung unsay sa kong kapasidad bilang mayor ko. Pero dili yun ko. Makita ninyo nga mag-video, mag-picture sa akong gibuhat sa inyo nga kay obligasyon ko na og trabaho gyud ako na bilang mayor ninyo. At tumari nga ito nagsabot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na kalig din ng mga netizens sa naging isyong ito. Yan talagang mga Duterte, di sakim sa pwesto pero talagang gusto ng taong bayan dahil sa tamang gawa nila at may malasakit sa bayan at mamamayan. Maayos talaga pagpapalaki ni Duterte sa mga anak, may pagmamahal sa bansa at may prinsipyo sa buhay at may paninindigan kagaya ng tatay nila. God bless po sa family Duterte, kating mamayang Pilipino nasa likod po ng mga DDS at PDP laban. Yan ang leader, prangka, hindi plastic. 2025 at 2028, vote straight Duterte family and all PDP laban senator candidates. Pag ang government officials hindi kurap at walang pansariling interes, hindi yan epal. Hindi tulad ng mga tambalaslos sa gobyerno na puro kaepalan sa taong bayan, puro pakitang tao lang. Majujumbag ni Madam VP Sir General si Mayor Baste kung hindi siya tumakbong mayor at hindi niya rin gagawin ang tama ang panunungkulan sa taong bayan. Mabuti pa sa Davao City magtayo ng business at sure pa na nasa tamang pamamalakad ang pamamaraan ng mayor.